Isang pamilyar na tunog ang gumising sa kaluluwa ni Leo mula sa pagkalango sa dilim. Tatlong mabilis na beep na sinundan ng isang mahabang huni ang tanging umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang kwarto. Beep, beep, beep. Beep. Sa ilalim ng kanyang unan, umilaw ang isang maliit na rektanggulo ng pag-asa. Ang kanyang Nokia 3310. Kinapa niya ito. Ang plastik na katawan ay mainit-init pa sa kanyang palad. Isang hiyas. Isang portal sa ibang mundo. Sa isang iglap, binuksan niya ang mensahe at ang berdeng ilaw ng screen ay nagpinta ng kakaibang anino sa kanyang muka. Mula kay Elara. Isang simpleng tanong lang ang laman nito. Ngunit para kay Leo, ito na ang pinakamabigat na salitang nabasa niya sa buong buhay niya. Handa ka na ba? Napangiti si Leo. Hindi lang isang simpleng ngiti. Ito'y isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na tila kayang magpaumaga sa hating gabing iyon. Gising ka pa pala. Bulong ng isang boses mula sa kabilang kama. Si Jake, ang kanyang matalik na kaibigan, ay bahagyang umangat ng ulo. Inaantok pa. Sino yan? Si Elara na naman. Sino pa ba? Sagot ni Leo. Hindi maalis ang tingin sa screen. Binasa niya ulit ang mga naunang mensahe. Ang mga salitang tila naging musika sa kanyang isipan. Ang mga kwento ni Elara tungkol sa kanilang probinsya sa Quezon. Ang mga simpleng tanong tungkol sa buhay sa Maynila. Para silang nagsusulat ng isang libro, isang text message sa bawat pagkakataon. Anong sabi? Tanong ni Jake. Bumabangon na at umuupo sa gilid ng kanyang kama. Ipinakita ni Leo ang telepono. Nagtatanong kung handa na raw ako. Sumimangot si Jake. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang alisin ang antok at intindihin ang nangyayari. Handa para saan? 12:00 na ng gabi, Leo. May pasok pa tayo bukas. Tumayo si Leo, puno ng enerhiya na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Lumakad siya patungo sa bintana, hinawi ang kurtina, at tumingin sa tulog na siyudad sa labas. Para dito, sabi niya, at muling ipinakita ang isang mas lumang text message mula kay Elara na nakasave sa kanyang inbox. Kung gusto mo talagang makita ang ganda ng mga alitap-tap sa aming ilog, pumunta ka rito. Hintayin kita. Leo, nagbibiro ka ba? Halata sa boses ni Jake ang pag-aalala. Ilang linggo pa lang kayong magka-text niyan. Hindi mo pa nga siya nakikita sa personal. Hindi mo alam kung anong itsura niya o kung totoo ba talaga siya. Humarap si Leo. Ang ngiti niya ay bahagyang nawala, napalitan ng determinasyon. Nararamdaman ko, Jake. Totoo siya. At isa pa, anong masama kung magbakasyon tayo? 2 araw lang. Biyernes bukas, walang pasok sa Sabado't Linggo. Isang adventure lang. Adventure? Halos matawa si Jake sa sinabi niya. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, para makipagkita sa isang babaeng hindi mo kilala. Hindi yan adventure, Leo. Delikado yan. Hindi siya delikado. Giit ni Leo. Mabait siya. At matalino. Alam mo ba, sabi niya, ang mga salita ko raw ay parang mga bituin. Malayo pero nagbibigay liwanag. Umiling si Jake. Napakpoeta naman pala niya. Baka mamaya lalaki pala yan, Leo. Pinagtitripan ka lang. Hindi. Madiing sagot ni Leo. Lumapit siya sa kanyang aparador at naglabas ng isang backpack. At malalaman natin yan bukas. Sasama ka man o hindi, pupunta ako. Natahimik si Jake. Alam niyang kapag ganito na si Leo,
wala nang makakapigil dito. Ang pagkakaroon ng cellphone ay nagbigay dito ng isang bintana sa labas at ngayon gusto na nitong tuluyang tumalon palabas. Bumuntong hininga si Jake, isang tunog ng pagsuko. Sige na nga, pero sa oras na makaramdam ako ng kakaiba, uuwi tayo. Maliwanag? Muling sumilay ang malawak na ngiti sa mukha ni Leo. Maliwanag na maliwanag. Mabilis na nag-reply si Leo kay Elara. Papunta na kami. Ang biyahe sa bus ay tila isang mahabang panaginip. Ang ingay ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng tiditi na nang at atin ng ugong ng makina ng bus at pagkatapos ng katahimikan ng probinsya. Ang mga gusali ay naging mga puno, ang mga kalsada ay naging bukirin. Mga naglalakihang taniman ng tubo ang sumalubong sa kanila sa magkabilang gilid ng daan. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa hangin na parang libu-libong mga patalim. Dapit hapon na nang makarating sila sa terminal. Hindi ito ang terminal na inaasahan ni Leo. Isa lang itong maliit na silungan na may iilang upuang semento at wala halos katao-tao. Nakakabingi ang katahimikan. Pakiramdam nila ay mga dayo sila sa isang lugar na hindi sanay sa mga bisita. Sigurado ka bang dito yon? Tanong ni Jake. Yakap ang kanyang bag na para bang may kukuha nito anumang oras. Tumango si Leo. Kahit na siya mismo ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Kinuha niya ang kapirasong papel mula sa kanyang bulsa kung saan nakasulat ang address na binigay ni Elara. Barrio San Iblacas. Sabi niya, may mga tricycle daw dito na papasok. Nagpalinga-linga sila. Wala. Tanging ang papalubog na araw at ang mahabang anino ng mga puno ng niyog ang kanilang kasama. Ang hangin ay nagsimulang lumamig. At mula sa isang madilim na sulok ng terminal, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Isang payat na lalaki, may edad na, sunog ang balat sa araw. Nakasuot siya ng lumang sando at kupas na pantalon. Itinulak niya ang kanyang tricycle papalapit sa kanila. "Biyahe mga sir?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay magaspang, parang tuyong dahon. Nagkatinginan muna sina Leo at Jake bago tumango si Leo. Inabot niya ang papel. "Manong, alam niyo po ba kung saan ito?" Kinuha ng lalaki ang papel. Pinagmasdan niya ito saglit at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang pangalan ng baryo. "Ah," sabi niya. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kanila. "Barrio San Iblacas. Alam ko yan." Huminto siya sandali at ang kanyang mga mata ay tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Bihira ang mga bisita doon. Umandar ang tricycle ni Mang Isko. At ang tunog ng makina nito ay parang isang sigaw na sumisira sa kabuuang katahimikan ng paligid. Bawat metro na kanilang tinatahak ay papasok sa mas malalim na kadiliman. Ang daan ay hindi sementado, kundi isang bakubakong pilapil na yari sa pinatigas na lupa. Kumakalampag ang buong sasakyan sa bawat lubak at sina Leo at Jake ay napapakapit ng mahigpit sa mga bakal na hawakan. Ang tanging ilaw nila ay ang nag-iisang headlight ng tricycle na lumilikha ng isang gumagalaw na bilog ng liwanag sa daan, na tila nilalamon din ng dilim sa unahan. Sa magkabilang gilid, ang mga tubuhan ay nagtataasan na parang mga pader. Ang kanilang mga anino ay humahaba at sumasayaw, lumilikha ng mga figurang nakakatakot sa isipan ni Leo. "Malapit na ba tayo, Manong?" tanong ni Leo. Sinusubukang basagin ang katahimikang bumabalot sa kanila. "Malapit na, iho,"
Sagot ni Mang Isko, hindi lumilingon. Kayo lang ba ang pumunta rito? Wala kayong kasamang iba? Kami lang po. Mabilis na sagot ni Leo. Bakit po? Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip, nagtanong ulit siya. Taga Maynila kayo, no? Halata sa mga suot ninyo. Anong sadya ninyo sa isang simpleng baryo na tulad nito? Nagkatinginan sina Leo at Jake. Si Jake ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa bawat anino. May bibisitahin lang po kaming kaibigan, sabi ni Leo. Muli, ang kakaibang ngiti na iyon. Nakita ito ni Leo mula sa maliit na rearview mirror. Kaibigan, ulit ng matanda, na para bang ang salitang iyon ay may ibang kahulugan sa kanya. Mabuti kung ganon. Dito sa Sanib Lakas, lahat kami ay magkakaibigan. Ilang sandali pa, natanaw na nila ang mga unang bahay ng baryo. Mga simpleng bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa na may mga gaserang nagbibigay ng aandap-andap na liwanag mula sa loob. Ngunit mayroong kakaiba, napakatahimik. Walang nag-iinuman, walang nagkwekwentuhan sa labas, walang mga batang naglalaro. Nang huminto ang tricycle sa gitna ng baryo, dahan-dahang nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Hindi sila nagsasalita. Nakatayo lang sila roon sa dilim at nakatingin sa kanila. Mga mukhang walang emosyon, mga matang tila nanunuri. Naramdaman ni Leo ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-ingay. Jake, parang... Simula ni Leo, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. Isang babae ang lumabas mula sa isang maliit na karinderya. Nasa mga 50 anyos na siya, nakasuot ng duster at nakapamandewang. Isang malapad na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Isang ngiting napakalapad na tila hindi natural. Nariyan na pala ang mga bisita. Sabi niya sa isang masayang boses na hindi bumagay sa nakakakilabot na paligid. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Leo at Jake. Ang kanyang mga kamay ay mainit at medyo magaspang. Ako si Nida. Aling Nida. Hali kayo, mga iho, pasok kayo. Tiyak na pagod at gutom na kayo sa biyahe. Hinila niya sila papasok sa karinderya bago pa man sila makasagot. Sumunod sa likod nila si Mang Isko. Ang loob ng kainan ay simple lang. May ilang mesang kahoy at isang mahabang counter kung saan nakahilera ang mga kaldero. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay dapat sanay nakakatakam, pero para kay Leo, mayroon itong kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Umupo kayo, sabi ni Aling Nida. Itinuturo ang isang mesa. Ipaghahain ko kayo ng pinakamasarap na hapunan na matitikman ninyo. Hindi nagtagal. Napuno ang kanilang mesa ng pagkain. Adobo, sinigang, at isang mangkok ng maitim at malapot na dinuguan. Naku, paborito yan dito, sabi ni Aling Nida. Itinuturo ang dinuguan. Sariwang-sariwa, tikman ninyo. Nag-aalangang sumandok si Leo. Sinubukan niyang ngumiti kay Aling Nida na nakatayo malapit sa kanila. Pinapanood ang bawat galaw nila. Masarap naman ang adobo, ngunit nang matikman niya ang dinuguan, napangiwi siya ng bahagya. Mayroon itong kakaibang lasa. Isang lasang malansa at metaliko na nanunuot sa dila. Tiningnan niya si Jake. Nakita niyang pilit na nilulunok nito ang isang subo. Namumutla si Jake. At may butil-butil na pawis sa kanyang noo. May problema ba, iho?
Tanong ni Aling Nida. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Jake. Hindi mo ba nagustuhan ang aking luto? Hindi po. Masarap po. Pilit na sagot ni Jake, ngunit halatang nahihirapan siyang magsalita. Medyo nahilo lang po ako sa biyahe. Ganun ba? Sige, pagkatapos ninyong kumain, ihahatid ko kayo sa tutuluyan ninyo para makapagpahinga na kayo, sabi ni Aling Nida. Pagkatapos ng sapilitang hapunan, iginiya sila ni Aling Nida sa isang maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Isang simpleng silid na may 2 papag at isang maliit na bintana. Dito muna kayo, magpahinga kayong mabuti, sabi ni Aling Nida. Ang kanyang boses ay malambing na parang sa isang ina. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo rito. Pumasok sina Leo at Jake. Isinara ni Aling Nida ang pinto. Narinig nila ang mga yabag nito palayo. Nakahinga ng maluwag si Leo. Grabe, ang weird ng mga tao dito, sabi niya kay Jake. Weird? Leo, may mali dito, sabi ni Jake, umupo sa papag at hinawakan ang kanyang tiyan. Masama talaga ang pakiramdam ko. Yung pagkain, baka nanibago ka lang, sabi ni Leo. Kahit na sa loob-loob niya ay kinakabahan na rin siya. Sinubukan niyang kunin ang kanyang telepono. Walang signal. Bigla, sa gitna ng kanilang pag-uusap, may narinig si Leo na isang mahinang tunog mula sa labas ng pinto. Isang kalansing, isang tunog ng bakal sa kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. May isang maliit na butas malapit sa doorknob. Sumilip siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa labas, nakita niya ang likod ni Mang Isko. Dahan-dahan nitong ibinababa ang isang makapal at mabigat na tabla sa 2 bakal na nakakabit sa hamba ng pinto, na epektibong tumatrangka sa kanila mula sa labas. Nakalak sila. Binihag sila. May kumakawalang halimaw sa loob ng tiyan ni Jake. Hindi ito simpleng sakit ng tiyan. Pakiramdam niya ay may mga kuko na kumakalmot sa kanyang bituka. Isang init na gumagapang pataas sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. At ang malamig na pawis ay bumabalot sa kanyang katawan na parang isang basang kumot. Nakalak tayo, Jay! Kinulong nila tayo! Ang tinig ni Leo ay nagmumula sa malayo, tila nang gagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang tunnel. Naririnig niya ang pagkabahala nito, ang paulit-ulit na pagsubok na buksan ang pinto. Pero ang isipan ni Jake ay masyadong abala sa pakikipaglaban sa sarili niyang katawan. Yung dinuguan, nahihirapang sabi ni Jake, habang nakahiga sa papag at nakatingin sa kisame na puno ng agiw. May kung anong iba doon, Leo. Kalokohan, wag mo nang isipin yan, sigaw ni Leo pero may takot sa kanyang boses. Kailangan nating makalabas dito. Pumunta si Leo sa bintana. Sinusubukang buksan ito. Walang nangyari. May mga rehas na bakal sa labas nito. Manipis at kinakalawang. Pero sapat na para pigilan silang makatakas. Walang signal. Walang paraan para makahingi ng tulong. Walang paraan para makalabas. Napilitang humiga si Jake sa kanyang tagiliran. Nakabaluktot na parang isang sanggol. Niyayakap ang kanyang tiyan. Sa posisyong iyon, direktang nakikita niya ang tanawin sa labas ng bintana. At doon niya sila nakita. Sa di kalayuan, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, ang mga taga-baryo. Nakatayo lang sila. Isang grupo ng mga madidilim na silweta. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita.
Nakamasid lang sila sa kanilang tinutuluyan, parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima na tuluyang manghina. "Leo!" Bulong ni Jake. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nandyan sila sa labas. Nakatingin sila dito. Tumigil si Leo sa kanyang pagpupumigla sa pinto at lumapit sa tabi ni Jake. Tumingin din siya sa labas. "Anong ginagawa nila?" "Naghihintay," sagot ni Jake. Isang pamilyar na figura ang humiwalay sa grupo. Si Mang Isko. Lumakad ito at tumayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ilang metro lang mula sa kanilang bintana. Nakatalikod ito sa kanila, nakatingala sa buwan. Walang kakaiba sa una. Isang matandang lalaki lang na nakatayo sa gabi. Pero pagkatapos, napansin ni Jake ang niwat siya dijanggi ang anino nito sa lupa. Ang buwan ay nasa likod ni Mang Isko, kaya ang anino nito ay humahaba sa damuhan, direkta papunta sa kanilang direksyon. Ngunit ang anino, nag-iba ito ng hugis, dahan-dahan, ito'y umunat, kapatat at kumapal. Ang anino ng mga braso ay humaba at naging parang mga paa sa unahan. Ang likod nito ay bumaluktot. Ang ulo nito ay humaba at nagkaroon ng matulis na nguso. Ang anino sa lupa ay hindi na anino ng isang tao. Ito ay anino ng isang malaking aso. Isang itim na asong may nag-aapoy na mga mata. Naramdaman ni Jake ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Hindi siya makagalaw at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. "Leo!" Hirap na hirap niyang sabi. Tingnan mo ang anino." Tumingin si Leo. Nakita niya ang pagbabagong anyo. Nakita niya ang aninong hindi natugma sa taong lumilikha nito. Ang kanyang pagiging arogante bilang isang taga-syudad, ang kanyang paniniwala sa lohika. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap, parang naramdaman ni Mang Isko na may nakatingin sa kanya. O marahil sa anino niya. Dahan-dahan ang anino ay lumingon. Gumalaw ito ng kusa, hiwalay sa katawan ni Mang Isko. Ang anino ng aso ay itinaas ang kanyang ulo. At ang dalawang butas kung nasaan ang mga mata nito ay nagliyab sa kulay pula. Tumingin ito ng diretso sa bintana. Tumingin ito ng diretso kay Jake. "Ano yun?" Nauutal na tanong ni Leo. Kasabay noon, ang katawan ni Mang Isko ay nagsimulang manginig. Narinig nila ang isang tunog na nakakapangilabot, isang serye ng mga paglagutok at pagbali ng buto. Ang kanyang mga balikat ay lumapad, ang kanyang gulugod ay yumuko, at ang maitim na balahibo ay nagsimulang tumubo sa kanyang balat. Ang anino ay hindi na nagsisinungaling. Ang anino ay nagpapakita lang ng kung ano ang paparating. Hindi na napigilan ni Jake ang sarili. Isang matinis at desperadong sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang sigaw na puno ng purong takot. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri sa labas ng bintana. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kaluskos ang narinig nila mula sa pinto. Isang kaluskos na sinundan ng isang marahas na pagkalmot, na parang may mga kutsilyong pilit na umuuka sa makapal na kahoy. At pagkatapos, isang ungol. Isang ungol na hindi galing sa lalamunan ng tao o hayop. Isang ungol na puno ng gutom at galit na nagmumula sa mismong bangungot, at ito'y nasa labas lang ng kanilang pinto. Bang! Hindi ito isang simpleng pagkasira. Ang pinto ay sumabog papasok
Ang mga piraso ng kahoy ay lumipad na parang mga bala. Sa gitna ng nagibang pinto, isang figura mula sa pinakamasamang panaginip ang nakatayo. Mas malaki ito kaysa kay Mang Isko. Ang katawan nito ay nababalutan ng magulo at itim na balahibo, ngunit ang postura ay sa isang tao pa rin. Ang mga braso nito ay mahahaba at payat, nagtatapos sa mga kukong parang mga patalim. At ang ulo, ito'y pinaghalong aso at paniki, na may mga pangil na tumutulo ang isang maitim na likido. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga mata nito. Dalawang nagbabagang pula na direktang nakatutok kay Jake. "Jake, kick!" sigaw ni Leo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa sa takot. Gumawa ng isang nakakabinging ungol ang nilalang at lumundag papasok, diretsyong patungo sa kama kung saan nakahiga si Jake na halos walang malay. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Basag. Ang salamin sa bintana ay biglang nabasag papasok. Dalawang anino ang mabilis na pumasok mula sa labas, gumulong sa sahig at agad na tumayo. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay matangkad at tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso at may mga peklat. Hawak niya ang isang mahabang itak, isang bolo na kumikinang sa sinag ng buwan na may kakaibang liwanag na kulay pilak. Ang babae naman ay mas maliit, pero ang bawat galaw niya ay puno ng bagsik at layunin. Sa kanyang mga mata, mayroong isang apoy na hindi kayang patayin ng takot. Sa isang kamay, hawak niya ang isang mas maliit na patalim. Sa kabila, may hawak siyang isang maliit na bayong. Siya si Elara. Pero hindi siya ang Elara na nasa isip ni Leo. Ang Elara sa kanyang telepono ay mahinhin at makata. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon, na may dumi sa muka at may dugo sa kanyang mga braso, ay isang mandirigma. "Dante, sayo ang ulo!" sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng utos. Sumugod ang lalaking nagngangalang Dante. Sinalubong niya ang halimaw. Ang tunog ng nag-uumpugang laman at bakal ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Ang aswang ay umangal sa sakit at galit, sinusubukang kagatin si Dante. Pero mabilis itong umiiwas at gumaganti ng isang malakas na taga. Habang naglalaban ang dalawa, mabilis na kumilos si Elara. Tumakbo siya palapit kay Jake. At mula sa kanyang bayong dumukot siya ng isang dakok ng kung ano. Asin. "Magaspang na asin, manatili kang nasa likod ko." Sigaw niya kay Leo. Hindi man lang siya tinitingnan. Ibinato ni Elara ang asin sa mukha ng aswang. Isang nakakapasong tunog ang narinig nila. Ang aswang ay umungol sa matinding sakit na para bang binuhusan ito ng asido. Umuusok ang mukha nito kung saan tumama ang asin at ang amoy ng nasusunog na laman ay pumuno sa hangin. Nabulag at nagwawala, ang aswang ay naging isang madaling target. Sa isang mabilis at malinis na galaw, itinaas ni Dante ang kanyang bolo, Babilo, at itinarak ito ng buong lakas sa leeg ng halimaw. Tumigil ang lahat ng ingay. Ang katawan ng aswang ay nanginig ng ilang segundo bago ito bumagsak ng malakas sa sahig na may kalabog. Dahan-dahan, ang malahayop na anyo nito ay umuurong, bumabalik sa pagiging isang payat na matandang lalaki. Si Mang Isko, na may malaking sugat sa leeg at may mga matang dilat sa pagkagulat. Nakatayo si Leo sa isang sulok, nanginginig, hindi makapagsalita. Ang kwarto ay wasak. Ang amoy ng dugo at kamatayan ay nakakasulasok. Lumapit si Elara sa kanya.
Hindi na tinitingnan ang bangkay sa sahig. Hinawakan niya ang braso ni Leo. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Hinila niya si Leo. Binuhat naman ni Dante ang nanghihinang si Jake at isinakay sa kanyang balikat. Teka, nagawa ni Leong sabihin. Saan tayo pupunta? Sino kayo? Mamaya na ang mga tanong, sabi ni Dante sa isang mababang boses. Lumabas sila sa nabasag na bintana at tumakbo papasok sa kadiliman ng mga tubuhan. Ang mga dahon ng tubo ay humahampas sa kanilang mga muka. Parang mga latigo. Sa likuran nila, naririnig na nila ang mga sigaw at galit na boses ng mga taga-baryo. Natuklasan na sila. Tumakbo sila ng tumakbo. Ang kanilang mga baga ay nag-aapoy. Nang sa wakas ay huminto sila saglit sa isang maliit na kumpol ng mga puno ng saging para habulin ang kanilang hininga. Humarap si Leo kay Elara. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito, takot at isang kakaibang pasasalamat. Salamat, sabi niya habang hinihingal. Salamat, alam kong darating ka. Bakit mo kami pinapunta dito? Bakit mo kami inilagay sa panganib na to? Tumingin si Elara sa kanya. Ang apoy sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig at nakakapangilabot na kalma. Walang bakas ng pagkilala. Walang bakas ng init na dati niyang nababasa sa mga text nito. Hindi ako ang nag-text sa'yo, sabi niya, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Leo. Patibong yun. Ang bawat yabag sa tuyong lupa ay isang sugal. Ang bawat kaluskos ng dahon ng tubo ay isang posibleng banta. Ito ang mundong kinalakihan ni Elara. Hindi ito isang adventure. Ito ay isang digmaan na walang katapusan. Anong ibig mong sabihin na patibong yon? Muling tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa takot at pagkalito. Sino ka ba talaga? Huminto si Elara sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng mga tubo. Sumenyas siya kay Dante na ibaba si Jake. Kailangan nilang magpahinga kahit isang minuto lang. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay abala sa pag-iskan sa madilim na paligid. Ang mahalaga ay kung ano sila. Lumuhod si Dante sa tabi ni Jake na ngayon ay pawis na pawis at hirap ng huminga. Maingat niyang sinuri ang sugat sa braso nito kung saan ito bahagyang nakalmot ng aswang. Kami ang mga manunugal. Pagpapatuloy ni Elara, ang kanyang tingin ay bumalik kay Leo. Ang mukha ng binata ay puno ng mga tanong na alam niyang wala itong kakayahang intindihin. Mga sugar roll. Dahil sa bawat gabi, isinusugal namin ang aming mga buhay para pigilan ang lahi na iyon. Lahi. Ang buong baryo sanib lakas, paliwanag ni Elara. Hindi sila mga ordinaryong aswang na nag-iisa. Sila ay isang pamilya, isang angkan, isang lahi na nakatali sa isang sinaunang sumpa. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig at mabigat. Matagal na panahon na ko nga na ang nakalipas, ang mga ninuno nila ay gumawa ng isang kasunduan sa isang makapangyarihang nilalang mula sa kadiliman. Kapalit ng masaganang ani at lakas na higit sa karaniwang tao, kailangan nilang mag-alay ng mga dayo. Dugo para sa lupa, buhay para sa buhay. Tila hindi makapaniwala si Leo. Umiling-iling siya. Pero ang mga text mo, ang mga kwento mo tungkol sa mga alitap-tap, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elara. Wala kang ka-text na ako. Ang ka-text mo ay si Aling Nida. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Imposible. Paano?
Hindi signal ng cell site ang ginagamit niya. Gumagamit siya ng mahika. Putol ni Elara. Isang patibong nagawa sa teknolohiya at pangkukulam. Gumagawa siya ng isang ilusyon, isang boses na gusto mong marinig para akitin ang mga tulad mo. Mga batang taga-syudad na uhaw sa kakaiba, madaling malinlang. Naalala ni Elara ang nangyari ilang gabi na ang nakalipas. Habang siya ay nagbabantay, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na enerhiya ng mahika. Ngunit may kasama itong dalawang bagong sinag ng liwanag. Dalawang kaluluwang walang kamalay-malay. Naramdaman ko ang dalawang bagong liwanag na papasok sa kanyang bitag. Sabi niya, "Kayo yon. Hindi ko kayo pinapunta rito. Sinubukan ko kayong iligtas mula rito." Napatingin si Leo sa kanyang Nokia 3310 na mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang bagay na nagbigay sa kanya ng labis na kagalakan at pag-asa. Ngayon, tinitingnan niya ito na may kasamang pandidiri at takot. Ang portal niya patungo sa adventure ay isa palang pintuan papuntang impyerno. "Elara," tawag ni Dante. Napalingon silang pareho. Itinuro ni Dante ang sugat ni Jake. Ang balat sa paligid nito ay nagsisimula ng mangitim. Mga maliliit na ugat na kulay itim ang gumagapang sa ilalim ng balat na parang mga gagambang gumagawa ng kanilang sapot. "May lason ng sumpa," sabi ni Dante sa isang seryosong boses. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leo. "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Leo. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Tumingin si Dante kay Jake, na ngayon ay nagsisimula ng manginig. At pagkatapos ay tumingin siya sa papalubog na buwan na natatakpan ng mga ulap. Ang kanyang mga susunod na salita ay isang hatol, isang deadline na hindi maaring iurong. Kung hindi natin ito maagapan, magiging isa siya sa kanila bago sumikat ang araw. Ang mga salita ni Dante ay tumusok sa puso ni Leo na parang isang malamig na patalim. Magiging isa siya sa kanila. Ang imahe ni Jake na nagbabagong anyo akamutom, na nagiging isang halimaw na tulad ni Mang Isko, ay sumagi sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. "Anong gagawin natin?" tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Kailangan may magawa tayo." "Mayroon ka," sabi ni Dante. "Pero kailangan muna nating makarating sa isang lugar na ligtas." Nagsimula ulit silang tumakbo. Si Dante, sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, ay walang kahirap-hirap na pasan-pasan si Jake. Pinangunahan niya sila. Hindi sa daan palabas, kundi papasok pa sa mas malalim na bahagi ng plantasyon. Si Leo at Elara ay sumusunod sa likod, laging nakikiramdam sa mga tunog ng gabi. Ang mga sigaw ng mga taga-baryo ay humina na, ngunit hindi ito nangangahulugang tumigil na sila. Alam ni Leo na hinahanap sila ng mga ito. Naaamoy nila sila. Matapos ang tila walang katapusang pagtakbo, natanaw nila ito sa gitna ng isang maliit na palumpungan, isang lumang kapilya. Gawa ito sa bato at kahoy, ngunit ang karamihan sa mga pader nito ay gumuho na. At ang bubong ay may malalaking butas. Mukha itong isang kalansay na matagal nang inilibing at muling hinukay. "Dito," sabi ni Dante, at pumasok sila sa isang malaking butas sa pader. Ang loob ay amoy lupa at nabubulok na kahoy. Ang sahig ay puno ng mga tuyong dahon at basura. Ang tanging natitira ay ilang mga nasirang upuan at isang altar na bato na natatakpan ng mga baging. Ngunit sa sandaling makapasok sila,
naramdaman ni Leo ang isang bahagyang pagbabago sa hangin. Tila mas mahirap para sa kadiliman sa labas na pumasok sa lugar na ito. Inihiga ni Dante si Jake sa ibabaw ng altar. Agad na naglabas si Elara ng mga kagamitan mula sa kanyang bayong. Mga maliliit na sachet ng asin, mga bungkos ng kakaibang dahon at isang maliit na bote ng langis na may mabangong amoy. Magbantay ka sa mga pasukan, utos niya kay Leo. Huwag kang aalis doon kahit anong mangyari. Sinunod ni Leo. Tumayo siya malapit sa butas kung saan sila pumasok. Hawak ang isang piraso ng kahoy na napulot niya. Kahit alam niyang wala itong magagawa laban sa mga halimaw. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya si Elara at Dante na kumilos. Sinimulan ni Elara na isaboy ang asin sa paligid ng altar at sa lahat ng posibleng pasukan. Si Dante naman ay kumuha ng isang matulis na bato at nagsimulang gumuhit ng mga kakaibang simbolo sa sahig. Gumagalaw sila ng may katiyakan na para bang ginawa na nila ito ng 100 beses. Samantala, si Jake ay nagsimula ng magsalita ng walang kabuluhan. Ang lagnat niya ay tumataas. Ang sarap ng hapunan. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Salamat po, Aling Nida. Napapikit si Leo sa sakit na naramdaman niya para sa kaibigan. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya naging padalos-dalos, kailangan niya ng tubig. Kukuha lang ako ng tubig, paalam niya kay Elara. Huwag kang lalayo, babala nito. Maingat na naglakad si Leo sa loob ng kapilya. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang lumang aparador na gawa sa nara. Nang buksan niya ito, isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, wala siyang nakitang tubig, kundi isang makapal at nabubulok na libro. Isang lumang tala-arawan. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Ang mga pahina ay marupok na at ang sulat kamay sa loob ay luma. Isinulat gamit ang tinta. Mukhang tala-arawan ito ng isang pari na dating nakatira dito. Binuklat niya ang mga pahina. Karamihan ay mga simpleng tala tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, ang sulat kamay ng pari ay nagiging magulo at puno ng takot. Isinulat nito ang tungkol sa isang kasunduan sa demonyo na ginawa ng mga nagtatag ng baryo. Isinulat nito ang tungkol sa mga taong naglalaho tuwing kabilugan ng buwan. At sa huling pahina, isang pangungusap ang nakasulat sa nanginginig na kamay na tila isinulat sa matinding pagmamadali upang mabuhay ang sumpa. Ang ina ng lahi ay kailangang ilibing ng buhay kasama ang puso ng alay. Kanyang muling pagsilang ay ang kanilang kaligtasan. Ang ina ng lahi, si Nida. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Hindi lang sila simpleng pumapatay para kumain. Isa itong ritual. At si Jake, siya ang alay kasabay ng kanyang realisasyon. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tawa, isang pamilyar na tawa ng isang matandang babae. Ang tawa ni Aling Nida. Ngunit hindi ito nanggagaling sa isang direksyon lamang. Tila nanggagaling ito sa lahat ng dako sa paligid ng kapilya. Bumabalot sa kanila na parang ang hangin mismo ang tumatawa. Mga anak, bulong ng isang tinig sa hangin. Malambing ngunit puno ng lason. Bukas ang pinto ng aking pamamahay para sa inyo. Halina't maghapunan muli. May ahas sa loob ng tiyan ni Jake. Isang makamandag na ahas na pumipilipit, kumakagat at nagkakalat ng lason sa bawat sulok ng kanyang katawan.
Ang lason ay apoy. Ang lason ay yelo. Ang lason ay ang dinuguan ni Aling Nida. Ang mundo sa paligid niya ay isang malabong larawan. Si Leo at ang estrangherong lalaki, si Dante, ay mga anino lamang na gumagalaw sa dilim. Ang babae, si Elara, ay isang aandap-andap na liwanag na hindi niya maabot. Ang kanilang mga boses ay mga ugong na walang kahulugan, nawawala sa ingay ng sarili niyang paghihirap. "Jake, lumaban ka!" Sigaw ng aninong si Leo. Ngunit paano siya lalaban? Ang kalaban ay nasa loob na niya. At pagkatapos, narinig niya ang isang boses. Isang boses na mas malinaw kaysa sa lahat. Isang boses na malambing at mapangakit, na parang isang awit sa gitna ng kanyang impyerno. "Shh! Tahan na, anak!" Ang boses ni Aling Nida. Hindi ito sigaw. Isa itong bulong sa kanyang isipan. "Ang sakit, hindi ba? Nararamdaman ko ang paghihirap mo." Napapikit si Jake. Sa kadiliman ng kanyang isipan, hindi na ang maruming altar ng kapilya ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang kanyang bahay sa Maynila. Nakikita niya ang kanyang ina sa kusina, nagluluto ng kanyang paboritong adobo. "Ma," bulong niya. Ang kanyang mga labi ay tuyo at basag. Ang boses ni Aling Nida ay naging boses ng kanyang ina. "Umuwi ka na, anak. Anak, handa na ang hapunan. Tapos na ang lahat ng sakit. Kasalanan ito ni Leo. Ang ideya ni Leo. Ang adventure ni Leo. Ang kahibangan ni Leo. Siya ang nagdala sa kanya rito." Ang mga salitang ito ay umusbong sa kanyang isipan, mga binhi ng sama ng loob na dinidiligan ng lason ng sumpa. "Tama ka," bulong ng tinig. "Hindi mo ito kasalanan. Bakit kailangan mong magdusa? Halika, buksan mo ang pinto. Tatapusin ko na ang sakit." Isang hindi mapigilang puwersa ang gumalaw sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang katawan ay hindi na niya kontrolado. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na tunog. Bigla siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa altar. "Jake, anong ginagawa mo?" sigaw ni Leo. Hindi siya sumagot. Nagsimula siyang maglakad, mabagal ngunit tuloy-tuloy, patungo sa nasirang pasukan ng kapilya. Patungo sa kadiliman, patungo sa tinig na nangangako ng kaligtasan. "Dante, pigilan mo siya!" sigaw ni Elara. Naramdaman niya ang mga kamay ni Leo at Dante na humawak sa kanyang mga braso. Sinusubukang pigilan siya. Ngunit mayroon siyang kakaibang lakas. Ang lakas na nagmumula sa ahas sa loob ng kanyang tiyan. Itinulak niya sila palayo. "Jake, ako to, si Leo, pakiusap." Pagmamakaawa ng kanyang kaibigan. Ang mukha ni Leo ay puno ng luha at takot. Tumingin si Jake sa kanya. Sa isang saglit, ang ilusyon ay nawala. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid. Naramdaman niya ang isang kurot ng pagsisisi. Ngunit ang tinig ay bumalik, mas malakas, mas galit. "Huwag kang maniwala sa kanya. Iiwan ka rin niya. Halika na. Isa na lang hakbang." Ang sakit sa kanyang tiyan ay naging isang di matiis na pag-ipit. "Ah!" sigaw ni Jake. Napaluhod siya sa sakit. At bigla, nawala ito. Ang sakit, ang lason, ang ahas, lahat ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at tahimik na kawalan. Dahan-dahan. Tumigil sa panginginig si Jake. Tumigil siya sa pag-iyak. Tumayo siya ng tuwid. Ang paghihirap sa kanyang mukha ay nawala.
Napalitan ng isang blankong ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Leo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay isa ng dalawang bilog ng purong kadiliman. Walang puti, walang buhay, at nagsalita siya, ngunit hindi ito ang kanyang boses. Ito ay isang boses na malamig, matanda, at puno ng tagumpay. Ang boses ni Aling Nida na lumalabas mula sa bibig ng kanyang matalik na kaibigan. Huli na, Leo. Ngumiti ito, isang mangiting hindi abot sa mga mata niyang walang emosyon. Nasa loob na ako. Nakita na ni Elara ang mukha ng kasamaan ng maraming beses. Nakita niya ito sa anyo ng aso, sa anyo ng paniki, at sa anyo ng isang matandang babae na nag-aalok ng pagkain. Ngunit ang makita ito na nakasuot sa mukha ng isang inosenteng biktima, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Jake, bulong ni Leo. Umaatras palayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi na yan si Jake, madiin na sabi ni Elara. Itinaas ang kanyang patalim. Aling Nida, lumabas ka sa katawan niya. Ang nilalang na may anyo ni Jake ay tumawa lang, isang tuyong tawa na hindi nababagay sa lalamunan ng isang binata. Bakit ko gagawin yon, munting manunugal? Napakagandang sisidlan nito. Bata, malakas, at puno ng takot. Habang nagsasalita ito, nagsimulang mangitim ang mga simbolo na iginuhit ni Dante sa sahig. Ang proteksyon ng kapilya ay humihina. Ang kapangyarihan ni Aling Nida, na ngayon ay nasa loob na ng kanilang depensa, ay parang kanser na sumisira dito mula sa loob. Sa labas, ang mga tunog ay lumakas. Ang mga ungol at kalmot ay hindi na lang basta ingay. Ang mga ito ay mga sigaw ng pag-atake na nararamdaman na ng mga aswang sa labas na ang kanilang reyna ay nasa loob na. Dante, ngayon na, sigaw ni Elara. Alam ni Dante ang gagawin. Habang si Elara ay nakatutok sa nilalang na si Jake, mabilis na lumapit si Dante sa likod nito. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na krus na gawa sa pinakintab na kahoy at nagsimulang bigkasin ang isang sinaunang dasal sa Latin. Exorcisamus te, omnis immundus spiritus. Ngunit huli na sila. Bago pa man maidikit ni Dante ang krus, umikot ang nilalang na si Jake sa isang bilis na hindi kayang gawin ng tao. Ang mga mata nito ay nagliyab at sa isang malakas na sigaw, sinugod nito si Dante. Hindi ito isang simpleng tulak. Ito ay isang atake na may bigat at lakas ng isang hayop. Tumilapon si Dante na parang isang basahan. Bumagsak ng malakas sa isang marupok na pader ng kapilya. Ang tunog ng nabaling bato at buto ay halos sabay na narinig. Dante! Sigaw ni Elara. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nilikha ng pag-atake ang isang malaking butas sa pader na sumira sa isa sa mga simbolo ng proteksyon, isang siwang, isang imbitasyon, at tinanggap nila ang imbitasyon. Mula sa butas, isang aswang ang unang pumasok, payat at parang gagamba, gumagapang sa pader. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Ang kanilang mga pulang mata ay parang mga baga sa dilim. Lahat ay nakatutok sa kanila. Ang proteksyon ay tuluyan ng nasira. Ang laro ay nagbago. Mabilis na tumakbo si Elara para tulungan si Dante na nakahiga sa sahig, umuubo ng dugo. Isang malaking sugat ang nasa kanyang tagiliran. Tumingin si Elara sa paligid. Ang kanyang kuya ay sugatan. Si Leo ay nakatayo sa isang sulok, paralisado sa takot.
At si Jake ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang muka ay blangko habang ang kanyang mga kamag-anak ay pumapalibot sa kanila. Wala ng pag-asa. Ang lahat ng pagsasanay, ang lahat ng sakripisyo ng kanilang pamilya, lahat ng gabi na hindi nila tinulugan, lahat ay hahantong dito. Sa isang wasak na kapilya, napapaligiran ng kadiliman. Natalo na kami, naisip niya. Ang pangunahing pinto ng kapilya na kanina pa nila pinipigilan ay biglang sumabog paloob. Ang makapal na kahoy ay naging parang mga palito at mula sa usok at alikabok, isang figura ang dahan-dahang pumasok. Hindi na ito si Aling Nida, ang matandang babae. Hindi na rin ito ang anino sa katawan ni Jake. Ito ang kanyang tunay na anyo. Mas matangkad kaysa sa isang normal na tao. Ang kanyang balat ay kulay abo at parang tuyong balat ng puno. Mula sa kanyang likod, dalawang malalaking pakpak na gawa sa balat, katulad ng sa isang paniki, ang dahan-dahang bumukas. Ang kanyang mga kuko sa kamay at paa ay mahahaba, matutulis, at maitim na parang obsidian. Ang kanyang mukha ay pinaghalong anyo ng isang matandang babae at isang dambuhalang paniki na may mga matang ganap na itim at walang buhay. Ngunit sa gitna nito ay may dalawang pulang tuldok na tila nagliliyab mula sa loob. Ang matriarch, ang ina ng lahi. Pinagmasdan niya ang eksena sa loob ng kapilya. Si Dante na sugatan, si Leo na takot, at si Elara na halos mawalan na ng pag-asa. At pagkatapos, tumingin ito sumo kay Jake, na nakatayo pa rin na parang isang estatwa. Ang nilalang na may anyo ni Jake ay dahan-dahang lumuhod, yumuko na parang isang alipin sa harap ng kanyang reyna. Isang nakakakilabot ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matriarch. Isang nangiting nagpapakita ng mga gilagid na maitim at mga pangil na handang pumatay. Lumakad ito papalapit kay Elara. Ang bawat yabag ay mabigat at puno ng kapangyarihan. Ang ibang mga aswang ay umatras, nagbibigay daan sa kanilang pinuno. Tapos na ang laro, munting manunugal, sabi ng matriarch. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito'y isang alingaw-ngaw mula sa libingan, magaspang at puno ng sinaunang galit. Ang lahi ko ay magpapatuloy, at ang dugo ninyo ang magpapataba sa aming lupa ngayong gabi. Tapos na ang laro. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Leo, isang hatol na tinatakan ang kanilang mga huling sandali. Tiningnan niya ang halimaw na si Aling Nida, ang reyna ng bangungot na ito. Tiningnan niya si Dante, na halos hindi na humihinga sa sahig. Tiningnan niya si Jake, ang kanyang kapatid, na ngayon ay isang manika na walang kaluluwa. At tiningnan niya si Elara. Sa mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagkabigo. Ang apoy na nagliliyab kanina ay isa na lamang aandap-andap na baga, malapit ng mamatay. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Leo ang nabali. Ang takot ay nandoon pa rin, isang nagyeyelong kamay na humahawak sa kanyang puso. Pero sa ibabaw ng takot, isang bagong damdamin ang umusbong, isang nag-aalab na galit, galit sa sarili. Kasalanan ko to. Sinimulan ko to. Hindi pwedeng dito lang matapos. Hindi siya isang mandirigma. Hindi siya isang manunugal. Isa lang siyang bata mula sa syudad na may telepono sa kanyang bulsa. Ang telepono. Sa gitna ng kaguluhan, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakatanga,
na baka ito lang ang tanging pag-asa niya. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa matriarch, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang Nokia 3310. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang aswang na may anyong parang isang malaking bayawak ang gumapang papalapit sa kanya. Naglalaway. Ito na. Sa isang mabilis na galaw, pinindot ni Leo ang anumang buton sa telepono para umilaw ang screen. Ang maliwanag at artipisyal na berdeng ilaw ay biglang sumilaw sa madilim na kapilya. Itinutok niya ito ng diretso sa mukha ng aswang. Ang nilalang ay umigtad at sumitsit, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkagulat. Napapikit ito, na para bang nakakita ng isang bagay na dayuhan at hindi natural. Nakita ni Leo ang kanyang pagkakataon. Dumukot siya sa bulsa ng jacket ni Jake na suot niya at naramdaman ang maliit na supot ng asin na ibinigay ni Elara kanina. "Para sa'yo to, demonyo!" sigaw niya at ibinato ang isang dakok ng asin sa mukha ng aswang. Ang nilalang ay umungol sa matinding sakit at kasabay noon, isang dasal na halos kinalimutan na niya ang lumabas sa kanyang bibig. Isang dasal na itinuro sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. "Ama namin, sumasalangit ka." Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi perpekto, ngunit puno ng isang pananampalatayang ngayon lang niya naramdaman. Ang ibang mga aswang ay napalingon sa kanya. Nagulat sa biglaang paglaban mula sa biktima na kanina pa nila inaakalang talunan na. Kailangan niyang bigyan si Elara ng oras. Kailangan niyang lumikha ng gulo. Mabilis niyang binuksan ang likod ng kanyang telepono. Tinanggal ang baterya. Isang solidong piraso ng metal at plastik at ibinato ito ng buong lakas sa kabilang dulo ng kapilya. Tumama ito sa isang pader na bato. Clack! Ang tunog ay maliit lang, ngunit sa tensyonadong katahimikan, ito'y parang isang putok ng baril. Ilang mga aswang ang nagulantang at napalingon sa direksyon ng tunog. 1 segundo, 2 segundo, iyon lang ang kailangan. Tumingin si Leo kay Elara. Nakita niya ito, ang pagbabago sa mga mata nito. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos, ang namamatay na baga ng pag-asa ay muling nagliyab. Tumango ito sa kanya. Isang maliit, halos hindi mahahalata na pagkilala. Ngunit ang kanilang sandali ay hindi para sa kanila. Ang matriarch, na kanina pa nanonood na may halong paglibang, ay tila nagsawa na. Sa isang nakakainip na galaw, iwinasiwas nito ang kanyang kamay at tinabig ang aswang na umaatake kay Leo, na tumilapon sa pader na parang basura. Ang lahat ng ingay ay muling huminto. Ang matriarch ay dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mga itim na mata nito ay nakatutok lamang kay Leo. Isang mabagal at nakakainsultong palakpak ang ginawa nito. "Tapang-tapangan ka, batang syudad," ungol ng matriarch. Ang bawat salita ay puno ng pang-aalipusta. "Ginamit mo ang iyong laruan laban sa aking mga anak." Lumakad ito papalapit. Ang mga mahahabang kuko nito ay kumakaluskos sa sahig na bato. Tingnan natin kung hanggang saan. Itinaas nito ang kanyang kamay na may mga naglalakihang kuko, handang wakasan ang kanyang walang kabuluhang paglaban. Oras. Iyon lang ang hinihintay ni Elara. Isang pagkakataon, isang sandali kung saan ang atensyon ng kalaban ay malilihis. At ibinigay ito sa kanya ni Leo, ang batang syudad na akala niya ay pabigat lang. Sa sandaling itinaas ng matriarch ang kamay nito para patayin si Leo, sumugod si Elara. "Hindi!"
Ang kanyang sigaw ay hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng isang mandirigma. Buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang bolo, na kumikinang sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng kapilya. Klang! Ang tunog ng bakal na tumama sa kukong parang bakal din ay umaling-aungaw sa buong lugar. Ang lakas ng impact ay halos bumaon sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sinalubong niya ang tingin ng matriarch. Isang tingin ng purong galit at determinasyon laban sa isang tingin ng malamig at sinaunang kasamaan. Nagsimula ang huling pagtutuos. Naging isang nakakabaliw na sayaw ng kamatayan ang lahat. Ang bawat taga ni Elara ay sinasalubong ng matutulis na kuko ng matriarch. Ang bawat iwas niya ay halos hindi nakakaligtas sa mga atake nito. Mas malakas ito, mas mabilis. Ngunit si Elara ay may isang bagay na wala ito. Siya ay lumalaban para sa isang bagay. Habang nagaganap ang kanilang laban, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Dante. Sugatan, ngunit hindi talunan. Dahan-dahan itong gumapang palapit kay Jake, na nakaluhod pa rin at walang malay. Muli nitong sinimulan ang dasal. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Exorcisamus te. Ang ibang mga aswang ay tila nag-aalangan. Nais nilang sumali, ngunit ang laban ng kanilang reyna ay sagrado. Nanonood lang sila, naghihintay ng utos. Natamaan si Elara. Isang malakas na sampal mula sa likod ng kamay ng matriarch ang nagpatilapon sa kanya sa kabilang dulo ng altar na bato. Bumagsak siya ng malakas. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang mga buto ay sumisigaw sa sakit. "Hanggang dito ka na lang," sabi ng matriarch. Dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya. "Ang iyong lahi ay magtatapos sa gabing ito." Habang nakahiga roon, duguan at halos hindi na makagalaw, tiningnan ni Elara si Leo. Nakatayo ito sa isang sulok, hawak ang isang piraso ng kahoy. Ang muka ay puno ng takot, ngunit hindi ito umaatras. Tiningnan niya si Dante, na pilit na tinatapos ang ritual. At tiningnan niya si Jake, ang inosenteng biktima sa lahat ng ito. Alam niya na hindi siya mananalo sa paraang ito. Lakas laban sa lakas, matatalo siya. Ngunit ang mga manunugal ay hindi lang mandirigma. Sila ay mga sugarol. Mayroon pang isang huling baraha. Isang huling sugal. Isang ritual na ipinagbabawal ng kanyang mga ninuno, maliban kung ito na ang pinakahuling opsyon. Isang ritual na hindi lang pumapatay sa kalaban, kundi sinusunog din ang sarili mong kaluluwa. Dahan-dahan siyang bumangon, iika-ika. Iwinaksi niya ang bolo. Mula sa kanyang sinturon, kinuha niya ang isang maliit at kurbadong punyal, ang sagradong sandata ng kanilang pamilya, na ginagamit lamang sa mga ritual. Tumingin siya kay Leo sa huling pagkakataon, isang tingin ng pasasalamat at paalam. Hindi ang lahi ko ang magtatapos, bulong niya, at nagsimulang bigkasin ang mga salitang ipinagbabawal. Kundi ang sumpa mo. Isang kakaibang liwanag na kulay pilak ang nagsimulang mamuo sa kanyang palad sa paligid ng punyal. Naramdaman niya ang pagkaubos ng kanyang lakas, ang kanyang buhay, na hinihigop ng ritual. Ang kanyang buhok ay nagsimulang maging puti. Ang matriarch ay huminto, nakaramdam ng isang kapangyarihan na mas matanda pa kaysa sa sarili nitong sumpa. "Ano ang ginagawa mo?" Hindi sumagot si Elara.
Sa huling natitirang lakas, sumugod siya. Hindi niya inatake ang mga braso o ang dibdib. Itinutok niya ang punyal sa isang lugar lamang, ang puso ng matriarch. Itinarak niya ito ng buong lalim. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa matriarch. Ngunit hindi lang ito ang nangyari. Sa sandaling tumagos ang punyal, isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag na kulay pilak ang bumalot sa buong kapilya. Ang liwanag ay nagmula kay Elara, isang dalisay na enerhiya na sumunog sa lahat ng madilim. Ang mga aswang na nanonood ay natunaw na parang kandila. Ang mga anino ay umatras, ang sumpa ay pinupunit. Si Leo, si Dante, si Jake. Lahat sila ay tumilapon dahil sa lakas ng pagsabog. At pagkatapos, katahimikan at kadiliman. Ang unang bumalik kay Leo ay ang amoy. Amoy ng abo at ozone. Na parang pagkatapos ng isang malakas na kidlat. Pagkatapos ay ang tunog, isang nakakabinging katahimikan. Wala na ang mga ungol, wala na ang mga sigaw, wala na ang takot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay liwanag. Hindi na ang maputlang sinag ng buwan, kundi ang malambot at kulay rosas na sinag ng bukang liwayway na pumapasok sa mga butas ng kapilya. Ang gabi ay tapos na. Pinilit niyang bumangon. Ang buong katawan niya ay masakit, ngunit wala siyang bali. Tumingin siya sa paligid. Ang kapilya ay wasak na wasak. Sa gitna, kung saan nakatayo ang matriarch kanina, ay mayroon na lamang isang tumpok ng maitim na abo. Ang ibang mga aswang ay ganap na naglaho, na parang hindi sila kailanman umiral. Sa isang sulok, nakita niya si Dante. Nakasandal ito sa pader, sugatan at pagod, ngunit buhay. Sa tabi nito ay si Jake, nakahiga at walang malay. Ngunit ang maitim na mga ugat sa kanyang braso ay nawala na. Ang kulay ng kanyang balat ay bumabalik na sa normal habo. Ang lason ay nawala. Ang sumpa ay nasira. Ligtas sila. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Nakita niya siya. Si Elara. Nakahiga siya sa gitna ng sahig, malapit sa tumpok ng abo. Nakahiga siyang parang isang sirang manika. Ang kanyang mga braso at binti ay nasa hindi natural na posisyon. Ang kanyang balat ay maputla na parang papel, at ang dati niyang itim na buhok ay halos puti na. Elara! Tumakbo si Leo palapit sa kanya, lumuhod sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Napakalamig na parang yelo. Elara, gising, sabi niya. Niyugyog ito ng marahan. Tapos na, nanalo tayo. Gumising ka. Walang sagot. Ang kanyang dibdib ay hindi gumagalaw. Walang hininga. Hindi, bulong ni Leo. Ang kanyang lalamunan ay tila nagsasara. Hindi, pakiusap, hindi. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng sagot, ng pag-asa. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kapatid nito. Masyadong malakas ang ritual. Sabi ni Dante sa isang mahinang boses, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Sa tabi nila, umubo si Jake at dahan-dahang nagmulat ng mata. Leo? Tanong nito. Ang boses ay mahina at nalilito. Nasaan? Nasaan tayo? Anong nangyari? Ngunit hindi siya pinansin ni Leo. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa babaeng nakahiga sa kanyang harapan. Ang babaeng sumugal ng lahat para iligtas sila. Ang babaeng ngayon lang niya nakilala, ngunit pakiramdam niya ay kilala na niya sa buong buhay niya. Yumuko si Leo.
Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Isang tahimik na pag-iyak na naging isang malakas na hagulgol ng sakit at pasasalamat. Niyakap niya ang malamig na katawan ni Elara. "Salamat," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Patawad at salamat." Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sa ilalim ng kanyang pisngi na nakadikit sa dibdib ni Elara, may naramdaman siyang isang napakahinang paggalaw. Isang tibok, pagkatapos ay isa pa. Mahina, mabagal, ngunit naroon. Itinaas niya ang kanyang ulo. Pinunasan ang kanyang mga luha. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Elara. At nakita niya ito. Ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Isang napakahinang paghinga ang lumabas mula dito, na parang isang bulong ng hangin sa simula ng isang bagong araw. At sa pagsikat ng araw, sabi ni Leo sa isang malumanay na boses, ang lahat ng masasamang halimaw ay naging abo at tinangay ng hangin. Ang dalawang magkaibigan, kasama ang magkapatid na mandirigma, ay ligtas nang nakalabas sa nakakatakot na gubat. Nakatayo siya sa tabi ng isang maliit na kama, kung saan ang isang 5 taong gulang na batang lalaki ay nakikinig ng may nanlalaking mga mata. Ang kwarto ay naliligo sa mainit na liwanag ng isang lampshade. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig ay isang payapang musika, hindi isang babala ng panganib. "Talaga po, Papa?" tanong ng bata. "Naging abo lang sila." "Oo, anak," sagot ni Leo. Inaayos ang kumot ng bata. Dahil ang liwanag ay palaging mas malakas kaysa sa dilim. Ngumiti si Leo. Isang nanngiti na hindi napilit, isang nanngiti na umaabot na sa kanyang mga mata, kung saan may maliliit na guhit na ng pagtanda. "Totoo po ba ang mga aswang, Papa?" muling tanong ng bata. Bago pa man makasagot si Leo, isang boses ang narinig mula sa pintuan. "Totoo lang sila kung hahayaan natin silang maging totoo." Pumasok si Elara sa kwarto. Ang kanyang buhok ay hindi na puting-puti, ngunit mayroon pa ring mga hibla ng pilak na kumikinang sa liwanag, isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Sa kanyang kanang braso may isang mahabang peklat na bahagyang nakikita. At sa kanyang daliri, isang simpleng wedding ring ang nakasuot. Lumapit siya at hinalikan ang noo ng kanilang anak. "Sige na, matulog ka na," sabi niya. "Bukas, bibisitahin natin si Tito Jake mo." Sa pagbanggit ng pangalan, napangiti ang bata at pumikit. Dahan-dahang isinara ni Leo at Elara ang pinto. Naglakad sila papunta sa sala, isang komportableng espasyo na puno ng mga libro at mga larawan. Isang larawan ang nakatayo sa isang estante. Sina Leo, Elara, Jake at Dante na nakangiti sa isang beach, maraming taon pagkatapos ng kanilang pagsubok. Si Dante ay may pilat pa rin sa kanyang tagiliran at si Jake ay may isang tingin sa kanyang mga mata na nagpapakita ng isang lalim na hindi karaniwan sa kanyang edad. Nakaligtas sila, ngunit hindi sila nakalimot. Umupo si Elara sa sofa. Tumingin si Leo sa kanya. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay kasing liwanag pa rin ng dati. "Kailangan mo ba talagang ikwento sa kanya yon?" tanong ni Elara, kahit na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "Bahagi na yon ng kwento natin," sagot ni Leo. Lumakad siya patungo sa isang maliit na baul na kahoy sa isang sulok. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang gamit, isang sirang bolo, isang punyal na may kulay pilak, at isang luma at basag na Nokia 3310. Kinuha niya ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay pamilyar pa rin.
Ito ang nagsimula ng lahat, sabi niya. Isang mensahe lang, isang patibong. Pagtatama ni Elara. Isang patibong na nagdala sa akin sa iyo, sabi ni Leo. Kung may babaguhin man ako, wala akong babaguhin. Lumapit si Elara sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Magkahawak kamay nilang tiningnan ang mga alaala sa loob ng baul. At kaya nga, sabi ni Leo, bumalik sa tono ng kanyang pagkukwento. Palagi tayong dapat magtiwala sa isa't isa. At huwag basta-basta makikipag-usap sa hindi kilala. Tumingin siya kay Elara at kumindat. Di nakatam, lalo na sa text. Tumawa sila pareho. Isang tunog na nagpapuno sa kanilang tahanan ng init at kaligayahan. Ngunit nang matapos na ang kanilang tawanan at ang bata ay mahimbing nang natutulog, tumayo si Elara at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa kadiliman sa labas, sa mga anino ng mga puno na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang pamilyar na ekspresyon, isang tingin ng pagbabantay, isang tingin ng isang mandirigma na hindi kailanman tunay na nagpapahinga. Na parabang sa kabila ng lahat ng kapayapaan, sa kabila ng lahat ng pagmamahal, may isang bahagi sa kanya na palaging nakikinig. Nakikinig sa mga posibleng bulong sa dilim dahil natutunan nila sa pinakamasakit na paraan na ang kasamaan ay maaaring matalo. Ngunit ang takot ay hindi kailanman tuluyang nawawala. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Elara. Maraming salamat. Salamat sa iyong paglalakbay, kasama namin sa madilim at mapanganib na mga landas ng Baryo Sanib Lakas. Salamat sa pananatili hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang takot ni Leo, ang bigat ng tungkulin ni Elara, at ang sakit ng pagkakanulo na naramdaman ni Jake. Hindi lamang ito isang kwento ng mga aswang at kababalaghan. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na matatagpuan sa pinakamadilim na gabi. Tungkol sa pag-ibig na kayang sumugal ng lahat, kahit ng sariling buhay. At higit sa lahat, tungkol sa pagpapatawad sa iba, at pagpapatawad sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling nagawa natin dahil sa takot. Nais kong marinig ang iyong saloobin. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Aling bahagi ang nagbigay sa iyo ng takot at aling bahagi ang nagbigay sa iyo ng pag-asa? Mangyaring iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ang iyong mga salita ang nagsisilbing liwanag sa aking sariling paglalakbay bilang isang manunulat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa dilim, ako ang inyong tagapagkwento, laging nagpapaalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may liwanag na naghihintay sa umaga. Use arrow up and arrow down to select a turn. Enter to jump to it, and escape to return to the chat.